at magandang umaga po sa ating lahat. Let's take our Bibles and turn to the book of Zechariah. Bago tayo sa ating scripture reading from the book of Zechariah. Ito na matandaan kung anong chapter tayo. As na binasa natin. So, nasa 4 na ho tayo. Okay? Ready to predict. Zechariah chapter 4, basahin mo natin ang verses 1 to 13. Verse 1, and the angel that talked with me came again and walked and waked me as a man that is wakened out of his sleep. And said to me, what hast done? And I said, I looked, and behold, all of gold, with a bowl of it, and his 7 lamps thereon, and 7 lamps of the 7 lamps, which are upon the top thereof. And the 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. So I answered the angel that talked with me, saying, what is the Lord? When the angel that talked with me answered and said unto me, knowest thou not what this be? And I said, no, my Lord. And he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto the son of man, saying, not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Forth thou, O great mountain, before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof, with shoutings, crying, grace, grace unto it. Lord, 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 came unto me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house, his hands also shall also finish it. And thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto you. for who hath despised me with small peace, for he shall rejoice at the church of heaven and the heart of Zerubbabel, which produce heaven. They are the eyes of the Lord, which run to and through the whole earth. Then answered I and said unto him, what are these 2 olive trees upon the right side of the candlestick, and upon the left side thereof? And I answered again and said unto him, what be these 2 holy branches which grow the 2 golden pipes, and we give to the golden oil out of the censer? And he answered me and said, knowest thou not what this be? And I said, no, my Lord. They said, he is the Lord of ones, that stand the Lord of the whole earth. Let's pray. Salamat po, Ama, sa pagbasa ng salita. Alay po, Ama, para muna sa araw nito, sa inyong panambahan, kayo po ang mag-aas, ang bilang kapulihan. Alay po, Ama, papaganal sa anumang kasalanan, karamihan na nakita sa aming kalalitan, sa aming mga puso't isipan. Awa nga ang aming papuri para pagsamba ng kaya at pagpanggap sa aming mga presensya. Hindi naman kami tumadalangin sa mga Espiritu na paunawa sa amin ang yung mga mensahe, ng aral, at tuwid kami naman sa aming pamumuhay, sa landas na aming katahakin, at sa lahat naman na ay daan na sinamang po sa aming kalagitan na wala pang kaligtasan na nakaunawa sa aming aral ng kaligtasan. Talagang ko rin po naman yung pagpapala sa itong gawain niyo sa batang dako. Ito po ang mapatuloy ng pagligtas ng mga kalwa at nag-aas sa kalagitnaan ng mga gawain. Mga kaya nilangin sa pangalan namin po ng Jesus. Amen. Good po kayo. Itong portion na ito ng hula ng Zechariah, about the temple that Zerubbabel will build, na si Zerubbabel ay magtatagumpay. Ito pong natatandaan pa, tatlong ulit ho na kinonstruct ang temple, tatlo. Una, pinatayo po ito ni Haring Solomon. It became one of the 7 wonders of the world, Noong unang panahon, kasama din yung pyramid, yung Hanging Garden of Babylon, yung
Colossus of Rhodes, at saka yung Temple of Solomon, no? 8 wonders o 7 wonders of the ancient world, no? Ngayon, bakit ba ito naging wonder? Kasi nga po, ito po ay 7 taon na kinonstruct ang Temple ni Solomon, kahit isang pukpok ng martilyo, wala kayong maririnig, no? Wala umpisa na matapos, walang pukpok na maririnig. Sabihin lahat, puro mga parang Lego, Lego, binubuo na lang, no? Mga pre-fabricated, pre-cast na lahat. Kaya nung kompleto na, sa kauli-ulihang joint, binuo na po nila, walang ingay na naririnig. At bukod sa riyan, sa napakaganda ng pagkakagawa, no? At sa alay ng lahat, binalot na ho ng ginto sa loob at sa labas. Kaya nga nung kasalukuyang si Nebuchadnezzar ay nasa kanyang campaign, no? Nahabol niya ang mga Egyptians, natatanong niya sa malayo ang Temple of Jerusalem. Kaya sabi niya, sa araw, babalikan ka. Kumikinang ang templo, no? Kumikinang. So, ito po yung nasaksihan ng maraming mga tao ng araw, yung pagandahan ng templo, no? And then, because of the sin of the nation of Judah, southern kingdom, they were brought into captivity for 70 years in Babylon. And then after 70 years, God commanded them to return. And by that time, naglaho na ang kaharian ng Babylonia. Napalitan na ito ng Medo-Persian Empire. So an emperor named Cyrus told Israelites to go back. Sabi niya, ako inutusan ng inyong Diyos para kayo'y pabalikin na sa inyong lupain. Kaya yung tinutukoy sa aklat ng Isaias na ibong mandaragit, na inangkin naman ni Felix Manalo, na siya yung ibong mandaragit na magagaling sa silangan. No? So inangkin niya na sa iyo, pero ang talagang tinutukoy po ng ibong mandaragit doon ay si Cyrus the Great. So sabi ni Cyrus the Great, bumalik na kayo sa inyong lupain, at dahil yan ang bilin ng Diyos. Lahat ng mga Hudyo, nagbalikan na, no? At nung sila yung nagbalikan, sinukuha mga prominent figures. Nung bumabalik ng mga Israelita, yan po si Zerubbabel, andyan si Ezra, andyan po si Nehemiah, yan. Yan ang mga prominent figures ng mga prophets. Ayan, si Haggai, si Zechariah, Malakai. No? So yan naman po mga prominent na prophet during their return. At isa po paghanapan, nung kino-construct na ni Zerubbabel, ano? So ito was Zerubbabel who constructed the second temple. So ang first temple was constructed by King Solomon. The second one by Zerubbabel. And the third one by King Herod the Great. Kasi po, maraming Herod. Herod Antipas, Herod Agrippa, Herod Archelaus. Maraming Herodes. Ang nag-construct ng pangatlong templo ay si Herod the Great. Ito yung Herod na nagpapatay sa mga sanggol. Maalala nyo? Nung yung mga pantas, yung mga wise men, hindi na bumalik. Sabi ni Herod, talaga bang may sinilang na hari ng Mahudyo? Hindi ko alam na. Sige nga, paghahanap ninyo, pag nahanap ninyo, bumalik kayo sa akin at nang ako rin makasamba. Sabi ng mga anghel dun sa mga wise men, huwag na kayong bumalik. Kasi pinagbibitihan niya ang buhay ng sanggol. Huwag na kayong babalik. Nung hindi na bumalik yung mga pantas, mga wise men, ginawa ni Herod, lahat ng sanggol, wala edad 2 sa pababa, pinagpapatay lahat. So ito yung Herod na yan. Si Herod, the maniac, no? Sabi natin, maniac, mamamatay tao yan eh. Okay? So, ito pong hula ni Zechariah natin binabasa. Ito po yung pagtatagumpay. Inuhulaan po ni Zechariah na sa pagtatayo ng pangalawang templo ay magtatagumpay si Zerubbabel. At isang nakakatuwang pangyayari, nung dinededicate yung pangalawang templo, no? Temple of Zerubbabel,
naghihiyawan ng mga tao. Ngayon, hindi mo maintindihan kung hiyaw ng pag-iyak o hiyaw ng kagalakan. Bakit? Yung mga bagong generasyon, tuwang-tuwa sila sa bagong templo. Pero yung mga sinaunang generasyon, nakasaksi, nakakita ng kauna-unang templo, sila yung umiiyak. Dahil sabi nila, no much, walang sinabi. Kasi naalala nila yung kagandahan ng unang templo. Napakaganda ng unang templo. Malayo-malayo sa templong pangalawa. Kaya nung umiyak yung mga bagong generasyon, mga batang generasyon, dahil sobrang ganda ng templo, sila naiiyak, sabi nila, wala ito, kumpara sa una. Kaya sabay na ang sumisigaw. Yung sigaw ng pag-iyak, at sigaw ng katuwaan ng mga bagong generasyon. Okay, so yan po yung salamat sa mga highlights ng ating binasa, no? Mga hula dito sa Zechariah chapter 4. Tumago po tayo sa ating tinatalakay, sa ating pong manners and customs of Bible lands. So far, malayo-layo na po ating natatalakay, no? Marami na. Recap na po natin ang shepherding, shepherd life, the industry, no? Ang industriya ng pag-alaga ng hayop, shepherd, talakay na po natin, mga uri ng hayop, at itong mga nakakaraan, nag-aaral na po natin ay tungkol naman po sa farming. Okay? Marami po mga tala sa Biblia nagsasabi na balang araw, ang mga Israelita, sila po'y malilipat na, no? Mula sa anong buhay ng paghahayupan. Sila po ay magiging mga farmers na. Kaya doon pa lamang sa bundok ng Sinai, hindi pa sila nakakapasok sa lupain ng Kanaan, pinahiwatig na ng Panginoon yan when He was giving the law to the nation of Israel. Okay? So in Mount Sinai, kanila pong tinatanggap ang mga batas. No? Meron tinatawag na Codex 1, Codex 2, Codex 3. Meron silang ceremonial law. Meron silang social law. Meron tinatawag na moral law. Okay, magkakaiba yan. Yung ceremonial, kinalaman po yan sa mga pag-aalay ng hayop, no? Paano iaalay? Anong uri ng hayop? Kailan iaalay? Yan po ay lahat sumisimbolo sa Panginoon, sa Panginoon Jesus. Anong naitapo ng Panginoon sa Krus ng Kalbaryo? Nandun po ang katuparan itong mga seremonya niyan, ginagawa, mga ritual. Kaya nung may papo ang Panginoon sa krus, sabi niya, it is finished. Kaya matapos lang may alay ang kanyang katawan sa krus, hindi na po kailangan ulit-ulitin pa ang mga seremonya niya. Because they found their fulfillment in our Lord Jesus Christ. So in Mount Sinai, they also received their social law. Paano sila makikipag kapwa-tao. Ano kanilang mga regulasyon tungkol sa paghahanap buhay, tungkol sa pagtatayo ng bahay, paano yung mga hayop. Pag ang hayop mo nanira ng pananim ng iba, magagawin. Paano kung nakasuwag ang iyong hayop? May alaga kang big, sinuwag ang isang tao, namatay. Ano gagawin mo? Papatayin ng hayop at magbabayad siya. Ganyan, ano? Paano kung kinain ng kambing mo yung pananim ng yung kapwa? Babayaran ko yan. So yan ang mga tinatawag na social law. No? Pag-aasawa, ganyan. Pagka magsusundalo, kailangan pag bagong kasal, 2 taon, hindi ka muna sasabak sa digmaan. Bakit? Kailangan mo muna paligayahin ng business mo, kakakasal nyo lang Paano kung kakakasal ka lang dyan pa lamang sinabak mo natin sa front line, kung na-sniper yan, di ba? Napana yan. Hindi mo na rin nabigyan ng hindi mo man lang napaligaya yung asawa, no? Kaya ang batas ng Israel, pagka bagong sundalo ka, bagong kasal, 2 taon kang sa kalib. Kasi hindi mo malalaman kung ano mangyayari sa'yo sa labanan. Baka one time ka, kawawa naman ng business mo. So it's a rule, it's a law. The nation of Israel that in 2 years, upon your marriage,
Wala ka muna sa gera. Pero with pay yan. No? With pay. Kasama yan sa pribilehiyo. So they also received their moral law, yung Ten Commandments. Ano yung mga hindi dapat gawin para sa kanilang relasyon sa kanilang mga kapwa. Huwag ka sinungaling, huwag ka mag-imbot, huwag ka manungalunya, huwag ka papatay, di ba? Ganyan. Yung pamilya mong araw ng sala, igalang mo yung mga pinay. Ito ang kanilang moral law. So, in Mount Sinai, they have received so many laws. At sa mga laws na yan, particularly dito sa social law, pinahiwatig dyan na balang araw, from being shepherds, kasi ang kanilang mga lidunan, halos lahat ay mga shepherds. Tinatanong ni Pharaoh, yung mga-ari ng Egypt, si Jacob. Sabi niya, kamusta po ba kayo? Ano bang inyong kabuhayan? Ano sagot niya ako? Wala pa ng panahon ng aking mga ninuno, at pagpahanggang ngayon, mula sa aking pagkabata, kaming lahat ay pawang mga paspol, kami mga nangangalaga ng mga hayop. So they were shepherds all their lives. Ngayon, from being shepherds, sila ngayon, magiging farmers also. Kaya doon sa social law, binigay ko ng Diyos ang kanyang mga panuntunan. Ano yung mga halimbawa ng panuntunan? Sa pagtatanim, 6 na taon lamang sila na magsasaka. At 7 taon, sila ay maipagpahinga ang lupa. Sa kanilang pagsasaka, sila ay mag-aalay sa Diyos ang tinatawag na wave offering. Ano yung wave offering? Yung unang ani. Yung unang ani, iaalay nila sa Panginoon yan. At meron pang instruction, honor the Lord in thy substance and in the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presence shall burst out with new wine. So lahat ng mga yan, mga kapatid, nagpapahiwatig na pag being shepherds, sila ay magiging mga farmers din balang araw. So atin pong sinisilip ngayon, ang kanilang farming methods. Take up na po natin na sa kanilang farming, they have used primitive implements or primitive equipments like the simple plow, the simpleng araro na napakagaang, simpleng pamamaraan. Magamit sila ng bukod sa araro ay yung boat na tinatawag yung stick, 5 to 6 feet long na stick na may tulis sa dulo para tulak doon sa hayop na minsan tinatamad na mag-araro, pagsundo, para maglakad siya, and then, ano pa kanila mga sandata? Yoke, magamit sila ng yoke, pamatok, at mga hayop na karaniwang ginagamit ay baka, oxen. Sometimes they would use twig or yoke of oxen, dalawahan. Dalawang kamelyo, dalawang donkey, or dalawang oxen, dalawang pinakakaraniwan sa nakakayang dalawang baka, na magkatuwang ang kanilang ginagamit sa pagsararo. Okay? So, ang karaniwan namang mga grain na kanilang itinatanim, na tinatawag nilang corn, as I said, corn is a generic term, it may refer to the two kinds of grain na kanilang itinatanim, yung trigo at ang cebada. Or sa Tagalog, trigo, sa English, wheat and barley. Tawag nila dyan, corn. Sabi ko nga, yung corn ng Pilipinas, yung mais natin, hindi nila alam yan. Kaya nalamang nila nalaman yung mais natin, na sweet corn, Japanese corn. Kaya nalamang nila nalaman yan. Sinong araw, ang kanilang tinatawag ng corn, trigo, at cebada. Okay? So yung mga Western Jew, na pinanganak na sa ibang lupanog ng mundo, pagbalik nila sa Israel, doon nila in-introduce yung mais natin. Okay? Tuwing kailan po sila nagtatanim? Nagtatanim sila kapag patak ng unang ulan. Meron silang 3 ulan na rinabangan, The former rain, the rain, and the latter rain. So ito former rain, yan po yung mapampalambot sa lupa. When the soil was soft enough para pwede nang araruhin, yan, sisimulan sila pag-araro. Kailan ito nagsisimula? Late October,
or early November. Actually, late October yan. So, from May to September, no rain. Walang ulan yan. Pagdating ng latter part of October, saka papatakang ulan. Yan ang tinatawag na for the rain to soften the soil. So, pag na-soften na yung soil, wala na yan ang pag-araro. Pagdating naman ng mga bandang December, January, papatak naman yung bugso ng ulan. Talagang ano yan. Matinding-tinding ulan yan. Tinatawag din na winter rain. No? Talagang basang-basa na ang lupa. Dinidilig talaga niyan yung mga itinanim ng bandang October. And then, titigil yan. At mauulit na naman yung ulan na yan. Pagdating na po na bandang March and April. Ang tawag po dyan ay the latter rain. At napaka-importante nitong latter rain because it will mature. It will mature the grain. Yan ang magmamature yan. Mahirap pag hindi dumating yan. Pero talaga naman parating mo dumating yan. Programa na yan. Kasi nga naman, wala naman silang ibang inaasahan na means of irrigation. Unlike in Egypt, sa Egypt, meron silang inaasahan na paraan ng pag-irrigate, yung kanilang Nile River. Yearly, yan po yung nag-overflow. Sa Israel, wala. So, ang kanilang ginagawa, sina-channel nila yung mga kanal na yan, yung tubig kanal, sa kanilang mga farms. So, sa Israel, most part of Israel, umaasa lamang sa ulan. So, tatlong ulan, the former rain, yung rain, yung bukso, and then the latter rain to mature the harvest. Okay? So, how and when the seed is sown? As I said, ang kanilang way ng pagtatanim ay yung broadcast. Paano yung broadcast? Alam natin broadcast rin. Nag-broadcast sa radio, broadcast sa TV. At sabi nilang broadcast ay yung scatter, sabog. Direct seeding. Unlike yung method ngayon na meron mo munang plant, tutubuin mo muna ng mga isang dangkal, mga isang dangkal ng taas ng binhi mo, tsaka mo ita-transfer. At doon sa paglilipatan, nakaro, di ba? Nakaro yan. Pero tinatawag ng supply, palalakarin yung supply dyan sa putik at papakat dyan doon sa mga crossing yan, sa mga pinagtagpuan, yung mga guhit, doon din nilulubog, di ba? Kaya pag sinilip mo, pantay na pantay, di ba? Doon sa pagitan, pwede mong padaanin yung weeder, tinatawag yung weeder, yung bubulong yung mga spike niya para siputin yung mga damo na nasa mga gilid-gilid, so in-between. Na yung mga in-between niya. Noong araw, hindi gano'n. Sabog, broadcast. Saboy. Yung kanilang mga binhi, nandun sa sako ng kanilang donkey. Tapos, meron silang bag na leather at pinupuno nila ng grain. Tapos, dudukot at isasabog. Sa Matthew chapter 13, may paliwanag doon ng isang talinhaga. Anong nangyayari during the sowing? The some of the grain naturally fall on the wayside. Kasi yung minsan ang mga bukirin, direct yung bukid, minsan di mo maiwasan, merong trail na tumatagos dyan. At pagpang yun naman, talaga. Nangyayari yan, pauwi ko lang ng Isabela last week, At napakadami talagang mais doon, halos hindi mo na matanaw yung dulo, kasi may crack doon. At karaniwan, sa gitna mismo ng maisan, may mga pathway, may mga pathwalk, May mga daanan dyan ng tao, kasi yan ang shortcut, papunta sa isang baryo, nandito sa baba. So, dinadaanan, hindi naman kalakihan, madadaanan lang ng tao. So, yun po tinatawag na wayside. At yung mga farmers, minsan, hindi na po nila inintinding araruhin pa yun dahil ito pa, araruhin yun. Lakaran naman ng tao yan. So, pinagbabayaan na lamang yan. So, yun po tinatawag na wayside. Kaya, pagdukot ng farmer sa kanyang bini, sasabog niya yung kanyang bini at meron namang mag-aararo para takpan yung mga sinabog na bini. Dahil sa wayside naman yan, hindi na kayo aararuhin niya nung nag-aararo. Kaya yung mga binhi, exposed. Diba? Exposed.
At alam nyo ba na during the farming, maraming ibon na nakasunod sa agapang lang yan. Na yung mga binhi na hindi nyo natatakpan, yun ang kanilang inaabangan. Kakainin nila yun. So, inilintulad yan ng Panginoon sa kanyang salita na pumatak sa puso ng tao, pero yung binhi ng salita na pumatak doon sa puso ng tao, ito na kailangan ng ibon. At sino yung ibon? Yun ay si Satanas. Kaya, bago pa makalabas ang simbahan, wala ka nang natatandaan doon sa na-preach. Diba? Bakit? Ano nangyari dun sa na-preach ng pastor? Natangay na ng ibon. Diba? Nakuha na ni Satanas. Kaya, labas mo ng simbahan, kahit na 2 oras ka nakinig, iwalas wala ka natatandaan. Usapan mo. Kasi buong umaga, wala ka mag-inisip kung dito ang bagay. Diba? Kung naman nakaupo ka, pero your mind may be far away, you know? Nasa paglalakbay. Nasa Mars. O nasa Venus. Doon naglalakbay yung diwa. Kaya, ang mga salita, tinatangay ng ibon. And some seeds fell on the rocky ground, no? Yung bato. Hindi naman yung bato sa field. Kasi ang field niya, nililinis siya ng mga bato eh. Ano yung mga bato na yan? Yung mga batong nasa mga gilid na minsan, yung mga lubot yan, doon mapapasabog yung mga binhi mo, tutubo yan, may lubot yan eh. At meron ding konting kalikabok yan, tutubo rin yan. Pero dahil sa hindi makakalalim ang ugat niya, saglit lamang na sikat ng araw, tuyot na yan. Yung iba naman, mapupunta doon sa dawagan. Kasi po, minsan, napakaraming dawag sa lupain ng Kanaan, no? Yung bushes. Kung minsan, hindi nila inaalis yun dahil minsan, kinakailangan din nila yun pang gatong. Kasi mahirap sila sa, hindi naman sila tropical country na kagaya natin, kagaya sa kakahuyan. Sa kanila, bihira lamang, ang kahoy. Kaya pati bulaklak, mga tinik, pinanggagatong nila. Kaya pagka minsan, may mga tumubong mga dawag doon sa gitna ng farm nila. Okay lang yun. Kasi alam nila, balang araw, kakailanganin din nila yun na pang-fuel sa kanilang mga kalan. So, di maiiwasan na minsan may mga grain na papapasabog doon, tutubo rin yun. Kaso lang, wala na silang maasahan bunga ron. Bakit? Alam nila, magiging malnourished. Bakit? Naagaw ng damo ang sustansya ng lupa na kinakain. At bukod sa ron, magiging malnourished dahil, kumbaga, nakakita na ba kayo ng bata na oras ng tulog, hindi natutulog? Mga street children, na walang gumagabay sa kanila kung ano oras ng tulog, dapat natutulog sila, hindi, mga street children, kung kailan gabi-gabi, tsaka sila naglalaro. Tapos, mga walang gumagabay na bata, hindi pa dapat nagtatrabaho na. Nagiging kargador na, nagiging mga helper na kung saan-saan. Kaya, tinan nyo, yung itsura. Ang liit-liit ng katawan, pero ang edad pala, 15 na, 14, di ba? Mapupungbok, di ba? Na ano yung paglaki nila. Kumbaga, hindi normal yung kanilang weight, hindi normal sa edad nila. Ang kanilang height, hindi tama sa edad nila, di ba? So, bakit nagkaganon? Hindi nasunod yung tama di ba? Ganun din yung mga binhi na napapasaboy minsan sa mga dawagan na hindi nakakatubo ng tama, malnourished. Okay? And some of the grain fall in the good ground. Ito na nga yung lupa talaga na pinagtatamnan, natakpan ng lupa at tumutubo. Okay? So now let's talk about the enemies of the grain. We haven't talked last Sunday. Muli nating balikan, no? Number 1, enemy of the grain. Ano po mga kalaban nila sa kanilang pagtatanim? Kalaban ng kanilang mga pananim nila. Una sa lahat, birds. Ibon are foes of the grain. In the east, large flocks of birds often follow the farmer as he sows his seed in order to snatch up, if they can, what he has scattered. At maaari, maaagaw nila yung binhi na itinatanim ng farmer. So, pangunahing kalaban nila yan. Ibon. Pangalawa, ibasa Matthew chapter 13 verse 25. Enemies of the grain. Birds.
Number 2, maintenance. Okay, pasok. Matthew 13, verse 25. Wala? Ano gusto bumasa? Matthew 13:25. But while men slept, this enemy came and so there among the spirit and went his way. And the enemy sowed tares. Magaya ng mga dawag. Tinatawag din ito na wild wheat. At mahirap ma-discern ang wheat sa tare. Pakahirap. Kaya nung sinabi ng mga farmer na, ano po, master, bubunutin na namin? Anong sabi ng master? Wag. Baka pag binunot din ninyo yung pear, pati yung wheat, magbunot din ninyo. Hintayin natin ang harvest. Saka natin imubukod yan. Kasi yung bunga ng pear, itim. Maalala ninyo minsan sa palay, di ba, na iluluto, sa bigas, iluluto natin. May nakakahalong parang maitim na bunga. Maitim siya na maliliit. Alala niyo? Na iniisa-isang tinatanggal kasi isang tinatahin. Pero hindi pwedeng isama. Kasi pakiting na nakanin mo na yung itim-itim. Ano? Mga grain din siya, grain. So, ganun po ang wheat. Pareho ng itsura ng halaman, pero sa iba, sa bunga, nagkakaiba. Okay? Number 3, pangatlo kaaway ng mga panan nila, fire. Common ang fire ng araw kasi bago i-harvest ang kanilang wheat o kanilang barley, ihintayin nilang mahinog. Kung maalala niyo, sinabi ng Panginoon, the harvest is really ripe. The wheat is really ripe at to harvest. It is plenteous, but the laborers are few. So, anong ginagawa po nila? Inaantay nilang mahinog. At sobrang pagkahinog, kumbaga tuyok-tuyo na bago nila yan i-harvest. At karaniwan, sa gitna ng kanilang mga fields, may mga thorn bushes dyan. Kaya kapag nagsimula ang apoy sa mga thorn bushes, mabilis yan kumalat sa kanilang mga pananim. Maalala niyo yung ginawa ni Samson nung karoon siya ng kasi sa mga kasalan ng araw, hindi lang nung puro kain yan eh. Minsan sa kasalan nila sa Oriental lands, sa kasayahan nila, meron silang mga batuhan ng mga buktong, mga riddles. Mga riddles. Alam niyo na mga riddles? Ano ba buktong alam niyo? Eto na si Pedro. Ganyan, no? Nagtago si Pedro. Labas ang ulo. Ano yun? Pilipino, ano yun? Ano ba mga katugtog na lang yun? Wala na akong alam, ha? Bumbong kung liwanag, kung gabi ay dagat. Balik, di ba? Bumbong kung liwanag. Para kawayan ba, nakaroll. Pero pag gabi, nakalatag, parang dagat, no? So, matagal na pala yung mga buktong na yan. Tanong pa ni Samson. Nagbigay siya ng buktong, hango dun sa karanasan niya dun sa leon. Kasi pumatay siya ng leon, di ba? Dun sa leon, pagbalik niya, natuyo na yung leon, binahaya ng bee. So, nagkaroon ng honey dun sa bunganga ng leon. Ginawa niyang buktong yun, sabi niya, mula sa malakas, lumabas ang matamis. Hindi na lang mahulaan ang kanyang riddle. Kinulit-kulit ng mga Philistines yung kanyang asawa. Sabi mo sa amin kung anong sagot. Kasi ang premyo, kapag nasagot ng mga Philistines, magbabayad si Samson ng tigit-tigisang damit. Doon sa 30 ng mga Philistines ng nobles. Pero pag hindi nila nasagot, yung 30 nobles ang magbibigay ng 30 karaso ng damit para kay Samson. Hindi nila kayo masagot. Ang kinulit ngayon, kasi ang kasayaan, abot ng 30 days sa kasalan. Hindi nila ngayon masagot-sagot, kinulit yung misis. Di tinanong-tanong ngayon ng misis, si Samson, ano ba talaga sagot?
Naturete na yung tayo ni Samson. Inaraw-araw siya eh. Ano ba talaga sagot? Sabihin ko na, sabi niya. Hindi yun, sagot doon, leon. Kasi, ang leon, malakas. Pero dahil namatay yung leon, dinahayan siya ng uyo, karoon ng na honey. Kaya, kinabukasan, sinabi ng mga nobles, alam na namin ang sagot, leon. Sabi naman ni Samson, hindi nung kinulit-kulit yung misis ko, hindi nung masagot yan eh. So, sa galit niya, ni Samson, pumatay siya ng 30 Philistines, sinuha yung David. At bukod sa roon, yung mga foxes, pinagbuhol-buhol niyang buntot. Nilagay niya ng apoy at pinakawalan sa fields. E di, nagtakbuhan niya yung mga foxes sa fields. Ang bilis sa sunod. Kasi nga, talagang pinapatuyo mismo, tuyo-tuyo, ripe na ripe ang kanilang wheat bago nila i-harvest. So, anong ganti ng mga Philistines? Sinulog din yung misis niya. Sinulog pati biyanan niya. Yo, mga istorya, buhay ni Samson. Okay, fire. It's another enemy. Hails, birds. Ano pa? Alagay nyo, pinaka-dreaded sa lahat. Pinaka-pinakatakutan. Pinakakatakutan nilang kalaban ng kanilang anis. Ano po? Locust. Itong locust, parang grasshopper to eh, pero hindi siya grasshopper. Parang grasshopper yung tsura. Ang pagkakaiba niya, maliliit yan. Maliliit kumpara sa grasshopper. Ang grasshopper natin minsan, di ba? Sobrang lalaki, mga grasshopper. Lalo na yung galing sa puno ng nyug, di ba? Lalaki niyan. Yung locust, mga brown yan, na maliliit, ano? Yan. Pag lumusob naman yan, grabe. Ano? Pag kumatake yan, ang cover niya na area, 5 by 10, ano? 5 miles by 12. Mga 5 by 12 miles. Ang haba ng area ni cover niya, 12 miles, at ang lapad, 5 miles. Imagine nyo, pagka nag-travel ka ng 12 miles, asan ka na niya? Alas buong EDSA na yan. Simula ka ng Baclaran, simula ka ng Pasay, hanggang dulo na ng EDSA yan. Ano? Pakalampas pa. Abot ka na ng Balintawak. Tapos, 5 miles ang lapad. Yan ang i-cover niya. At ang malupit pa sa locust, pag alis niya, minsan may pumapalit. Kaya iiyak na lang yung iiyak na lang yung partner. Oo, kaya sabi nila, they that sow in tears shall reap. Bakit yung kanilang pagtatalimitsan, may kakambal na pag-iyak ka, at hindi nila alam, walang kasiguruhan na harvest sila. Dahil maraming kalaban ang kanilang pananim. Bukod sa ibon, bukod sa apoy, bukod sa fire, tear, andyan pa yung locust. Okay? Meron kalaban ng locust. And then, another enemy. Palagay nyo. Mga magnanakaw. Karaniwan, sino po ang mga magnanakaw niya? Mga nomads. Alam lang, yung mag-alaga ng hayop, hindi marunong magtanim. Diba? Mga badu, mga binuli, mga nomads. At sino po mga karaniwang mga nomads sa Israel? Mga Amalekites. Amalekites. Sino pa? Mga Midianites. Yan, mga ano yun eh. Mga nomads yan. No? Mga biduins yan eh. Mga hindi nagtatanim yan. Hayop lang alam niyan trabaho. Maghahayupan lang. Kagaya rin yan ng mga Mongols. Kaya mga Mongols, pagkahirap na sa pagkain, magre-raid sila ng ibang mga lugar, kagaya ng China. Paborito na lang i-raid China. Kaya naisipang solusyon ng China, lagyan na lang ng bako, datong China. Kaya nauso yung pagtatayo ng walls. Kaya naging kilala ang China sa Great Wall. Kasi nga, kanilang Great Wall, kung pagdudugtog-dugtogin, kaya abot na ng 4,000 miles ang haba. Ano? Halos maabot mo na yung
Mula Philippines hanggang Amerika. Pag mag-aeroplano ka, abutin ng mga 18 hours yan eh. Mga 20 hours sa aeroplano, no? Ganun kalayo yan. Binakuran po nila yan. Yung po nakikita po natin na tourist attraction ngayon na Great Wall, mga bago lang yan. Ang talagang tunay na mga sinunod Great Wall, lupa. Lupa yan na pinapatong-patong nila. So meron silang parang format. Pagka nabot na yung level, iaangat lang nila yun. Tapos lalagyan naman ng tabak, mga dayame, mga lupa. Pagka tumasa naman yan, iaangat lang nila yung forma. Tapos tatabakan na naman nila. Hanggang sa tumasan-tumas yan. Mga lupa lang yan. Na hindi naman madalas na titiba. Matibay din. Ano? Maabot ng daang taon. Ano? Ay mga nakikita natin ngayon ng mga nagiging tourist attraction, mga bago na yan eh. Mga late na lang yan eh. No? Bakit na naisipan yan? Gawa nitong mga nomads, mga Mongols. Sino ba yung mga sikat na Mongols? Diba sila Genghis Khan? Diba? Sila Kublai Khan, sila Genghis Khan, mga, mga marauders yun eh. Mga pulisan, ano? So mga Israelita, they are also being plagued by nomads, by the thieves. Sila yung mga mag-aantay lang na mag-harvest ka. Habang nagtatanim ka, nagpapamature ka ng pananim mo, hayaan ka lang. Pero pag nag-harvest ka na, doon ka lulusog. At kung matake yan, by the thousands. Sabi ng Bible, as the sand of the sea. Ganun sila karami, no? Kaya ng buhangin sa beach. Basahin natin sa side po natin sa Judges 6.3. Gano'ng karami ulubusog ang mga nomads. Pag-ibasa po, Judges chapter 6 and verse 3. Aklat ng mga hukom, chapter 6, verse 3. Pag-ibasa po. So it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even they came up against them. Diretso. And they encamped against them, and destroyed the increase of the earth, till thou come unto Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor ass. They left no sustenance. So, meron pa akong nabasa na isang partner na ang kanilang dami ay halos yung dami ng buhangin sa dagat. No? At yung mga Midianites, ganun din. Ang mga Amalekites, ganun din. Okay? So, yan ang pabigat ng mga kalaban. Maalala nyo na panahon ni Gideon? Saan nagtatrash ng wheat si Gideon? Di ba sa kuweba? Sa caves? Kasi nga ayaw nila sa open. Usually, place for threshing is threshing floor. Open area. Pero dahil sa mga thieves na nag-aabang lang na mag-harvest ka at nanakawin yung tinanim mo, napipilitan silang mag-thresh sa mga kubling dako. Usually sa kuweba. Yan. Si Gideon, sa kuweba yan nag-thresh ang kanyang mga pinarvest. Okay, let's talk about the rain and the maturing of the crops. Palestine grain fields are largely dependent upon the rain that falls for their fruitfulness. So as I said, mula May hanggang September, walang ulan. Yung former rain, yung kauna-unahang ulan, pumapatak yan late October or usually first part of November. And this signals the beginning of plowing. Dito ko, May to September, no rain. And then, October, lumadating yung former. Rain. Hanggang December, yung rain. At sinabing rain, ano yan? Bugso. Mabugso ko na yan. Malakas ulan yan. And then, early part of mga bandang March and April, saka dadating yung latter rain. So, mababasa natin yan dito sa Jeremiah, Joel chapter 2 verse 23. Pakibasa ko. Joel 2 verse 23.
na nakabanggit po yan, ano, yung tatlong klase ng ulan na dumadating sa Israel. Pakibasa na malakas. Joel 2 verse 23. Joel 2:23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the former rain and the latter rain in the first month. Yan. He will cause to come down on you the former rain, the rain, and the latter rain. So, ano importante yan? Itong former rain, it is needed to soften the soil para sa kanilang pag-aararo. Itong rain, yan ang pang pinakadilig niya, yung pang-irrigate. And then itong latter rain, yan ang pang-mature. No? So, napakabait ng Diyos sa kanila. No? Importante yan to mature their grain. Okay? Now, let's talk about the law of hospitality. The farmer's law of hospitality. Unwritten ito, no? Meron silang batas ng pagiging hospitable. Okay? Although, hindi po ito nasusulat, baga, nasa damdamin na nila yan, ano? Nakagawin na nila yan. Ano yan, mga kapatid? Eating grain in the field. Maaring kumain ng grain ang isang naglalakbay habang nasa kalagitnaan ng bukid at walang kasaway. Ang bawal lamang ay yung paglagay ka sa sako mo. Maglagay ka sa supot at ibawal mo. Pero yung kakain ka habang naglalakbay, walang masama doon. Okay? Ano? When the grain passed the milk stage, ito na tawag ng milk stage. Kumbaga, bubot pa yun, no? Milk stage. Pag nakalampas na yan sa milk stage, at nagsimula ng medyo tumigas-bigas ang grain sa loob, they call it firik. Ano? Firik. Makalalang term yan. Ano? Firik na ba? Firik na? Yan. They call it firik. Baga, hindi na siya bubot. Parang malaki na. Pero hindi na pa naman siya hinog na hinog. Pero hindi naman baby, ano? Baga, busog na. Okay? Mas masarap yun. Napakasarap. What they do is, they rub it in their palms. Nirarab lang nila yun sa kanilang, parang sa Banawe, nakatingin ako yan eh. Sa Banawe, yung sinasangag nila, parang pinipig. Sinasangag nila parang pinipig, no? Yun lang, sa kanila, hindi na niluluto. Nirarab lang sa kamay at nihipan yung ano. Subo na nila yun. So, habang naglalakbay ka sa kalagitnaan ng bukid, maaari mong gawin yun at walang sasaway sa iyo. Ano? At ang mga alagad ng Panginoon, ginawa yan eh. Luke 6, 1 and 2. Pakibasa po. Luke chapter 6, verses 1 and 2. So, for centuries, the unwritten law of hospitality has been that the wayfarers may eat of the wheat as they pass through a field. And the Bible allowed such a privilege also. Pakibasa, Luke 6, 1 and 2. Luke 6, 1 and 2. And it came to pass on the second Sabbath after the first, that he went through the cornfields, and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, grabbing them in their hands. And certain of the Pharisees said unto them, Why do you do that which is not lawful to do unto the Sabbath days? Yan, di ba? Kumain sila. Grabbing the corn in their hands. Pakibasa po ang Deuteronomy 23 verse 25. Na kahit ang Bible, pinapayagan yung ganyang uri ng practice, ano? Kasi hindi lang naman Israelites na nagpa-practice ng mga Oriental people. Yan ang unwritten law of hospitality. Deuteronomy 23 verse 25. When thou comest into the standing corn of thy neighbor, then thou mayest slap the earth with thine hand, but thou shalt not move a sickle unto thy neighbor's standing corn. Yan. Habang naglalakbay ka sa kalagitnaan ng kanyang fields, maaari kang kumain, pero huwag kang mangangaret. Huwag mong i-harvest. Ano? Kaya pala dun sa probinsya, kahit sa Isabela, bata pa ako dun. Ang bawal mo lang, posporo. Habang naglalakbay ka sa gitna ng bukid, pwede ka makuha at mag-ihaw sa daan. Ano? Kung nakita ka na mayari, ay, ka lang. Sige lang, kuha ka lang dyan. Huwag ka lang magsasako.
Pag-usapan na yan. Pero mabukuha ka lang para pagkain mo. Walang mananaway. So, pag understood na yun. Nasa daan ka sa bitan, kinuha mo, understood na yun. Parang pamigay ka na yun. Ano? Pero huwag ka lang magsasako. Okay? What else? Meron po silang practice, ano? Sa Leviticus 23:22. So, another law of hospitality para sa kanila. Leviticus 23:22. Na sa kanilang grain, sa kanilang ina-harvest, they must leave something for the poor. Makibasa po, Leviticus 23:22. Leviticus 23:22. And when you reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field. When thou reapest, neither shalt thou gather any beating of thy harvest. Thou shalt give them unto the poor and to the stranger. I am the Lord your God. Yan. Thou shalt not clean, harvest the corner of your fields. Huwag mong sisimutin ang iyong pag-harvest. Huwag simut na simut. So, ito yung field. Iwanan mo naman yung mga corner na yan. Pag-iwan-iwan ka naman sa mga gilid-gilid, mga corners. Kasi, sabi ng Panginoon, the poor shall not fail in the land. Hindi maubusan ng mahirap. At magkakaroon din ng mga estranghero sa inyong bayan na walang sariling lupang masasaka. At huwag ninyong kalilimutan na kayo rin, nung araw, ay naging estranghero. You became strangers in Egypt. Kaya, be tender. Maging kind kayo sa mga estranghero. At sa mga mahihirap. Kaya pag nag-harvest kayo, yung mga gitna lang, harvest ninyo, yung mga gilid-gilid, mga corner, iiwan ninyo para sa mga mahihirap. Kaya tinatawag na cleaning. No? So, ang kanilang harvest, merong 3 stages eh. First is the first fruits. Next one is the main harvest. The third stage is the gleanings. So, ano pong ginagawa sa first fruits? Pag ripe for the harvest na, no? Ready for harvest na yung kanilang pananim, kakaritin nila isang bungkos o isang sheaf, ano? At i-wave yan sa Panginoon. I-wave nila yan. And that symbolizes the Lord Jesus Christ, who is the first fruits among first fruits of resurrection ng Panginoon. No? Pakibasa yan sa 1 Corinthians chapter 15. Christ, the first fruits. So, ang sinisimbolo ng first fruits ay ang Panginoon. Nasa ating panahon ngayon, naging simbolo yan ng isang buwang sahod. Pero sa Bible, ang simbolo ng first fruits ang Panginoon. Dahil siya ang unang bunga ng resurrection. Ano yan? 1 Corinthians chapter 15 verse ano yun? 23? That's the first fruit of the revival. But it's one in his own order, Christ is the first fruit afterwards. Yeah. 1 Corinthians 15:23. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. So at his coming, ano yan? Rapture. Diba? Second coming, Christ at his coming. So sa rapture, yan po tinatawag na main harvest. So ang first fruits, tapos na. Ano? Ang Panginoong Jesus yan, Lord Jesus Christ. Kaya meron pang susunod after the rapture. Verse 24. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father. Okay? So yun po tinatawag na gleanings. Ano? Sino yan? Mga tribulation. Tribulation saints. So marami pang maliligtas sa tribulation. Yan po yung mga magiglean. So itong 3 stages of the harvest, ginamit ito na symbolize ang first resurrection. So, itong stages of harvest was used to
figure or to symbolize the first resurrection. Bakit first? Kasi it anticipates a second. Pero kung tinatawag na second, resurrection. Ano? Sabi ng Bible, mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay. Saan niyo mababasa yan? Revelation chapter 20. Mapalad ang makakasama sa unang pagkabuhay. Pag dito ka nakasama sa first resurrection, langit ang destination mo. Langit. Dahil kasama ka rito eh. Ano? Either na makakasama ka sa main harvest pag nag-rapture, o hindi ka pa maligtas hanggang sa mag-rapture, baka sakali, sa tribulation, maligtas ka. Kasama ka pa rin sa first resurrection. Langit pa rin ang destino mo. Pero pag Wala lang ulo. wala ka ng ulo, no? Pero kapag ka sa second resurrection ka nakasama, ano na yan? Impyerno, patutunguhan niya. Kaya sabi ng Bible, mapapalad ang makakasama sa unang pagkabuhay. Either you will be raptured during the rapture, or you will be taken to glory during tribulation time. Pero, pugot na ang ulo mo. You know? Pero huwag ka mag-alala. Pagdilan mo sa langit, una uli yan. Hindi alam, you will be beheaded. Lahat ng mga maliligtas sa tribulation will be beheaded. Diba? Sabi sa Revelation chapter 7, sabi mo diyan, sino yung mga yan? Ba't sila umiyak? Yan yung mga galing sa tribulation. Mga pinugutan ng ulo. So, mga maliligtas sa tribulation ay pupugutan ng ulo. Kaya, i-ready na ninyo yung mga, i-condition na ninyo. Okay? Condition your mind. Sa Dolphy, no? Condition na lang yung diesel. Di ba kawaya libing? Di ba kayo agalan siya sa libing na? Wala tayong service, Pastor. Alam mo lang service, no? Dahil lang yan eh. So what else? Let's talk about the cutting and transporting the ripened grain. Cutting and transporting the ripened grain. So the cutting the ripened grain, the ripe grain is cut with a sickle. So ang nilang pang karet, tawag nila ay sickle. It is made primarily of flint na kinakabit sa jawbone of an ass or kinakabit sa kahoy na may forma. Formang karet din, formang karet. Pero instead of using our conventional metal na may ipin-ipin, di ba? Sa kanila, flint. Kasi nga, bihira pa bakal noon eh. Yung pinaka-common, flint. Later on, na-discover na nila paggamit ng bronze at paggamit ng, ng bakal. Pero ang pinaka-karaniwan, yun pa rin, flint. Bakit? Napakayaman nila sa flint. Alam niyo ba yung flint? Yung parang bato ng lighter. Bato na matigas, na magaspang, na pinupormahan nila yan, na matalas ang tinatalasan niya. Ikinakabit yan sa panga ng asno o sa kahoy na nakaporma, na parang karet. At yun ang kanilang ginagamit na sickle. So that's how they cut their grain. Okay? Now, after that, they will bind their grain into sheaves. Kagaya rin sa atin, binabundle din yan, di ba? Maalala nyo, yung nakakita ko niyan eh. Yung nakatali na yan, minsan, pinatalian niya ng tali na may dalawang kahoy sa dulo. Tapos, iko-cross. Di mahigpit yan, di ba? Mahigpit na mahigpit. Imagine nyo ba sinasabi ko? Dalawang tali, tali yan na may kahoy sa magkabilang dulo. Tapos igagapos doon yung shift and then higpitan gamit yung dalawang kahoy. So habang mahigpit yan, tsaka iahampas yan. Nakakita kayo ng ganyang method, iniyahampas, di ba? Iniyahampas yan. Para hindi walay ang buti ng palay doon sa puno o halaman. So they bind the grain into sheaves. The cut grain is gathered on the arms and bound into sheaves. Alala niyo yung dream ni Joseph?
Di ba yung kanyang sheep nakatayo at ang sheep ng kanyang mga kapatid nakayuko? Di ba? Mga sheep yun, mga bundle of nakat na mga grain. Now, paano nila tinatransport yan papunta sa barn? How do they do it? Yung dalawang bundle o dalawang sheep, ipupwesto nila yan magka-hiwalay. At merong space sa gitna. Bakit may space? Doon ilalagay yung camel o yung asno. Tapos, pagka na yung camel o asno, paluluhurin yan. And then, lalagyan nila ng parang pinggan o anything that could connect the two ships and tighten, iigitan nila yan, itatali doon sa likod ng hayop. Tatayo ngayon yung camel o yung asno at itatransport. Sa pagkabilaan niya, doon na yung mga ships. Dadalhin yan sa barn at babalik-balik lang yan sa naubos. So, gano'n ang kanilang system of transport. Okay? Sometimes, donkeys are used for purpose. Pagka-donkey naman, parang may duyan. May duyan na, di ba nalala sa Batangas? Batangas ko nakikita pero parang basket. Lalagyan ng nyog o kopra, di ba, sa mga, minsan tao nakasakay. Mga anak ko kasasama, di ba, sinasakit. So, nung araw, sistema na nila yan. Tagal na ginagamit na paraan yan. Yun nga lamang, sa halip na nyog, grain, mga sheeps, mga nakap na mga barley or wheat ang kanilang gamit. So, pare-pareho, pare-pareho ng way natin. Pero pag pumunta ka sa Europe, sa States, wala. Traktora lang yan. Pagdaan ng traktora, pag hina-harvest, paglabas, ano na yan? Alay na yan. O wheat na yan, nakapress na yan. Sa atin, di ba malayo-malayo sa sistema ng mga modernong mga maraan. Okay, tayo may tumayo. Tayo may magbukas at tutalangin. I trust na magkakaroon ng idea how things are done, sa Israel during the time. It can help us in understanding better our Bibles. Salamat, Ama, sa pagkakataon sa panahon na nalugod, sa pag-aaral ng salita. Thank you, O God, for the things you have learned. Manalangin namin naman yung patuloy na pangungunan sa kapala, yung patuloy na gawain, yung patuloy na may taas, at nabigyan ng kapurihan. Dalangin namin patuloy ang pagkilos sa mga Spirit sa aming kalangitan, at kaya sa dalangin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ako po na po kayo, talagin po natin.